O mga kababayan, magkano nga ba ang gastos ng Senado sa bawat araw ng kanilang impeachment mga kababayan? Ang sabi 25 million pesos. Wawawi, wawawi, wawawi. Ang laki mga kababayan. Pero subalit datapwat sa likod ng limpak-limpak na gastos na iyan mga kababayan ng 25 million pesos per day, ay nagdadamot ba itong si Erwin Tulfo mga kababayan sa pagkain sa kampo ni VP Sara Duterte dahil ayaw bigyan ni Tulpok mga kababayan ng budget para sa pagkain ang grupo ni VP Sara Duterte. Ang mga animal na to, ibig sabihin mga kababayan, sariling gastos ni VP Sara Duterte ang pagkain para sa kanyang mga lawyers mga kababayan na hindi naman niya hiniling ito. Nasampahan siya ng impeachment mga kababayan. Okay lang yung sina Luis to mga kababayan dahil ang gastos sa kanilang pagkain shouldered ng House of Representatives mga kababayan. Pero eto dapat na grupo ni VP Sara Duterte ni pagkain ayaw pagbigyan nitong mga tulpok mga kababayan na sinasabing nakatanggap ng maleta. Saan daw nila kukunin ang pera? Pungita. Grabe itong mga, Diyos ko Lord. Ito pang naakusahan na magnanakaw mga kababayan. No? Sila pa ang mga madadamot. No? Tapos, sumigunda naman yung isa pang niwit mga kababayan na kongresistang si Percivalis Baclais sa pambibira. Panoorin niyo po ha. Catering ang hiling ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang defense team sa ng impeachment trial. Dahil mga kababayan, that is a legal process and mayroon nga yung budget talaga. Tapos pagkain lang mga kababayan, ayaw nilang pagbigyan. Senado raw dapat ang gumastos sa pagkain at inumin ng mga abogado. Gwelta naman dyan ng isang kongresista, ano ba talaga? Pangalanan mo na si Percival. Ito sila mga kababayan para magmukhang credible sa pandinig ng mga tao. Ayaw nilang pangalanan mga kababayan. Buwelta ng isang mambabatas, buwelta ng isang kongresista, buwelta ng isang sulon. Tapos ang nagsasabi, yung mga sina Percival, sina mga tiktik mga kababayan, sina Dilima. Ganyan kabantot ang mga pangalan ng mga ungas na yan. Dahil kung sasabihin nila mga kababayan na una, si buwelta ni Percival, wala na. Dismantle na agad mga kababayan ng propaganda. Ang gusto ng bise, bloodbath o birthday party? Tingnan nyo. Si Mean Los Baños. Walang silbi mga kababayan ng mga komento ng aklang yan. Hanggang dyan lang mga kababayan ang kanyang mga bira. Sulat ni Vice President Sara Duterte kay Senate President Sherwin Gatchalian noong July 7, may 3 kahilingan ang bise kaugnay sa kanyang paglilitis sa Senado. Una, na ang lahat ng pagkain at inumin para sa kanyang defense team at staff ay eksklusibong ihain sa kanilang holding room. Oo nga, dahil mayroong mga kababayan mayroon yung budget At isa pa, kawawa naman si VP Sara, magkano lang ang sahod niya mga kababayan? Ang daming yung para sa mga abogado niya. Ubos ang kanyang gastos. Tapos kung gagamitin naman mga kababayan ang office na pondo ng OVP, sasabihin naman nila na nag-misuse na naman ng pondo mga kababayan. Eto sarili bulsa, mababangkrut si VP Sara nito mga kababayan. Lalong-lalo na months and months ang gugugulin. Kailangan din daw na eksklusibong manggaling at ihain ito ng caterer ng Office of the Vice President. For safety. For safety mga kababayan, dahil alam naman natin hawak ng mga bangag. Ang Senado mga kababayan, malay mo lasunin. Di ba? Ang pinagbibintangan ni VP Sara is yung mga bangag mga kababayan ang gugurgur sa kanila. Malay mo lasunin ng mga legal counsel, di wala. Kawawa mga kababayan. For safety yan. And then, may budget naman yang impeachment na yan. Bakit niya ipagdadamot pagkain lang? Ang mga gastos dito ay sasagutin daw dapat ng Senado. Paliwanag ng bise, ang kanyang mga hiling ay upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng kanyang defense team at staff. Nang tanungin ang kanyang tagapagsalita tungkol dito, sabi ni Attorney Michael Poa, and the defense team has no participation in that letter. So baka best directed to Tanungin niyo si VP Inday. Vice President. si Senator Erwin ang damot Umalag ba kababayan? Ayaw magbigay. Ay nako, bendalo Talagang tutang-tuta na to ni bangag Tulfo kinumpirma na tinalakay ng Senado ang request ng bise sa isang caucus at ang desisyon ng mayorya. Yung 25 million ninyo, bawasan nyo naman yan ng konti.
Imposible mga kababayan, hindi sila makapagbigay ng kahit 5,000 lang para sa catering per day dyan sa mga abogado ni BP Sara. Marami kasi yan mga kababayan, abogado and staff ng legal. Kasi yung prosecution mga kababayan, shoulder yun ng House of Representatives. Andun ang mga buaya eh. Buffet yun araw-araw. Mga visit. Gobyerno pa rin. Pero kay Sara, dapat mamulubi sila mga kababayan. Kaya dapat galing mismo kay Sara Duterte ang pambayad. Pati ekonomiya ni Sara mga kababayan, inaatake na ng mga animal na to. Grabe talaga, no? Ba't natin sasagutin? Bakit namin sasagutin? O dahil, andyan sa Senado yan eh. Ginusto nyo yan, mga visit kayo. Tapos pagkain, hindi nyo sasagutin. May budget din kayo, may pera kayo. How do we explain that? Oh, ungas. Pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. How do we explain it? Saan natin kukunin? Saan ko kunin? Bawasan mo maleta mo. Huy, ungas. Mayroon nga kayong budget dyan, di ba? Yun nga ang toga ninyo. Oh, yung robe mga kababayan. Overpriced nga yun. Mastos ng 500,000 mga kababayan para sa toga. Ang bayad sa pagkain, tapos sila pa mamimili sa catering. Natural. Isyuhan nyo na lang yan ng pambayad. Ang damot, no? Ang damot Si ng mga Senate ungas na President to, no? Sherwin Gatchalian sinabing hindi pa niya nasasagot ang request ng BC. Pero anya, walang budget ang Senado. Walang budget. Pero may budget sa impeachment. Oh. Nasaan ang 25 million per day? Na dito. Walang budget. Dapat sana hindi na lang kayo ng impeachment kung wala kayong budget, mga ungas. Ginusto nyo yan, ha? Sagot dahil fina-finalize pa namin lahat itong arrangements. Oh, sige, magdamot ka. We cannot afford it. We cannot afford it. Kayo ang kating-kating mag-impeachment tapos you cannot afford it pala. Pangkakain lang mga kababayan. Hindi naman buffet ang ang hinihingingan na BP Sara eh. In short. Dahil din daw sa impeachment trial ay baka kailanganin ng Senado na mangupahan pa para maisagawa ang budget hearings. Sa ngayon daw kasi, Mangupahan? okupado ang maraming committee rooms dahil sa paglilitis. But it's, Pangupahan pa sila. Ano pala yung ginagamit ninyo na na session dyan, session hall sa plenaryo? As if naman mga kababayan, no, yung plenary na ginagamit yan habang nag-impeachment sila. Sinong gagamit? Na iba? Kayo lang din naman. Hindi naman yan, mga kababayan, may hearing-hearing, hindi naman yan ginagamit usually sa ibang kwarto naman ang ginagamit. basic issue. At saka, sino mag-hearing kasabay ng impeachment mga kababayan na lahat sila required na dumalo? Ungas, wag mo kaming lokohin, ungas. Para lang may palusot mga kababayan na hindi nabigyan ng pagkain si BP Sara. Of budget no? Dahil nga hindi kaya ng budget dahil meron tayong ibang Hindi gastusin at we have to prioritize of course yung Hindi budget. kaya ng budget. Oh, pero sa ibang bagay mga kababayan kaya. Grabing pang-aapi na to, no? Grabing Naman sa House ang laway. Prosecution Panel, walang obligasyon ang Senado na Dahil kayo mga hudas kayo, kinukuha nyo sa inyong budget dyan sa House of Representatives. Hindi kayo umaasa sa Senado dahil napakalaki ng budget ninyo dyan, ungas. bayaran ang pagkain ng Defense of Prosecution. May Kapal ang budget naman pagmumukha. daw ang OVP at ang Kamara para dito. I find it highly improper. Improper ang mukha mo. Kayo nga ang dapat na i-audit mga kababayan, no? Itong mga dingbaksya na ito, no? Grabe ang gastos mga kababayan sa paglulustay sa pera ng bayan. Kasi may opisina rin naman ng ating pangalawang Pangulo. O sige, kung i-charge natin sa opisina ng pangalawang Pangulo, tapos sasabihin nyo na namang misuse. Para next year, mayroon na naman kayong pang-reason, pang-sampa. They can actually charge all those expenses to their office. But if it's requesting the judges to provide for the Hindi judges. Yung institution na kung saan andun mga kababayan ang impeachment. food of the defense, Mag-isip ka muna, dingbak siya. medyo funny siya. Funny, ikaw ang funny, dingbak siya. Tandaan mo, pagkatapos ni Marcos, himas rehas ka, dingbak siya. Oh, sorry ha. Tila Shut up. insulto rin daw sa Senado ang hiling ng BC. Na Insulto. Ito, ang dadamot mga kababayan, no? Insulto dahil nabawasan ang aming kupit. Ganyan ba? para ito sa kaligtasan ng kanyang team. O talaga? Hindi natin alam kung sino-sino man nandyan sa Senado mga kababayan. Kontrolado yan, ibangan. Yung isa lang kasi doon, yung pagdududahan mo ng Senado na baka mamaya belaso yung ipapakain sa mga tao. Hala ka. Diyos ko Lord, ang gabi ng lagim.
Banat naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, tila mas concerned pa ang bise sa catering kesa sa paglilitis. Eto no, ang babaw ng mga pag-iisip ito sa festival, mga kababayan. Hanggang dyan lang ang kanyang mga argumento, mga kababayan. Ba talaga ang gusto? O baka naman birthday party? Ngiwi. Babalitang mula sa frontline, may Anlos Walang Baños. nagtatanong sa yung ngiwi. News 5. News 5. Samantala, mga kababayan, dito tayo sa magandang usapan ni Ka Eric at Doc Lauren Badoy. Ma'am, napuruhan mga kababayan. Si Matibag, hindi niya natibag si Vice President Sara Duterte na back to you pa siya kanina sa Senado. Magaling tong defense councils, no, and defense team ni Vice President Sara Duterte dahil di ba ang teorya nila, Ma'am Lorraine, mga kababayan, emotionally unstable, mentally questionable, and psychologically disturbed ang mga style ng mga pagpapakita ng galit at mga pagmumura ni Vice President Sara Duterte. Kaya naman, may kaso siyang grave threats tsaka inciting to sedition in relation to betrayal of public trust. Aba, na back to you si Matibag, ma'am. Tinanong siya ni Atty. Binluan, one of the defense counsels ni Vice President Sara Duterte, di ba may pinagbantaan ka at tinatakot mo siyang papatayin? Yung video, inamin niya, yes. So yun ba ay bunga din ng iyong emotional outburst? Yes. So bakit para sa iyo hindi yun grave threat, pero kung sa Vice President grave threat yun? Ano sagot niya, Eric? Ano sagot niya? Namutla. Namutla yung nog-nog na yon. Parang binuhusan ng suka. Ma'am Lorraine, go ahead po sa pananaw mo na ito sa ikawalong araw o kasyam na ito na araw. Ikawalong sesyon sa trial po ni Vice President Sara Duterte. Go ahead, Ma'am Lorraine. Si Melvin Matibag, no, he has really single-handedly destroyed the reputation of the National Bureau of Investigation. No, and like we've seen, no, si Matibag is the Bongbong Marcos equivalent of the NBI na hindi nandyan para magsilbi, kung hindi para mang-abuso at saka operator ni Marcos, pagtakpan si Marcos. He's a sycophant, no? Talagang sip-sip, nakakadiri. At saka talagang there's not an ounce of statesmanship or pagka-public servant, no? Hoodlum itong si Hoodlum, that's the term. ito. Pati siya, yung asawa niya magnanakaw, no? At saka maraming allegations dito, may bahay sila sa US, no? So the bloody nerve of this guy, alam mo, actually that whole impeachment is really galling. It's very galling kasi yung mga nasa prosecution, mga magnanakaw, 'di ba? At alam natin ang nasa likod niyan ay si Bongbong Marcos na numero 1 magnanakaw. At kaya niya ginagawa yan para hindi maging president si Inday, kasi si Inday talagang for good governance yan. At saka yung pinakamaling sinabi nila tungkol kay Vice President ay magnanakaw siya. Naku po, Mariosep, sobrang opposite ang layo-layo ng sinasabi nila. At saka nagagalit si Inday kapag kaganyan na yung sinasabi sa kanya, no? Noon, siguro ngayon talaga nakikita ko na nag-transform talaga ang Vice President. She was formidable even then. She's even more formidable now. So, what can I say about Matibag that I've not said about the team of Marcos, no? They're all hoodlums. They really have no respect for the law. They have no respect for our constitution, no? And they're there, mga operators ni Marcos, 'di ba? They're there to destroy the Vice President kahit na washakin nila ang konstitusyon at yung demokrasya natin. Yung mga lintik na yan, dating talagang araw nila at talagang pagbabayaran nila yung pambababoy na ginagawa nila sa Pilipino. I agree. And ma'am, speaking sa pangbababoy, di ba kababuyan, hindi lamang yung pangatlo na pala ito, ma'am, no, na mga puro NBI ang testigo. Ang una yung yung Mark Calilong, pangalawa si Lutok na nag-regional director, pangatlo si Matibag. Isa pong pattern nila, Ma'am Lorraine, mga kababayan, no? Wala silang solid evidence, haka-haka lang nila, at hindi nila mapagtagpi-tagpi at mapagtagni-tagni
yung mga pangyayari kasi ayaw nilang i-present nga ang buong konteksto ng Zoom media conference na yon or interaction ni Vice President Sara Duterte with some media personalities, no? Spliced video ang ginamit. Pangalawa, hindi maayos ang affidavit, sloppy. Yeah. Pinilit at parang gawang elepante ang kwento ng mga abogado, hindi gawang abogado. Diyan pa lang Ma'am Lorraine sablay na. Pangalawa, hindi po ito proven na ang inciting to sedition at itong grave threats ay equivalent sa betrayal of public trust. You have to prove it before you can use it for the impeachment. May ganun pala para mga kababayan, Ma'am Lorraine, may teorya pala yan. I-prove mo muna na nakomit yan, ang grave threats at ang inciting to sedition na sinadya niyang gawin upang labagin ang saligang batas at talagang nagpakabalahura siya at proven in an evidence and trial in a court separate from the impeachment court. Bago mo siya gamitin doon sa impeachment trial, hindi nila ma-establish ang corpus delicti, yung body of the evidence, Ma'am Lorraine. Kaya ngayon, nagre-resort sila dito sa sinabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano. Mahirap ito kung ang ginagamit natin sa impeachment trial, propaganda rather than evidence and doctrine of law. Kaya nga, nasita kahapon, ma'am, si Tulfo, si Erwin Bendalo Tulfo, yung point ni Senator Alan, ma'am, it is pointless, it is useless to argue a legal principle to a non-lawyer who refuses to accept na hindi siya abogado. Dapat niyang intindihin yung pagpapaliwanag sa mga prinsipyo ng batas. Ba humirit si ma'am? Mga kababayan, humirit si Itbulaga Tito Soto. Sabi niya, I may not have 4 years of law study, but I have 29 years of lawmaking. You know what? There is if it were not Tito Soto who said that, it could hold water, 'di ba? Kasi hindi naman required na lawyer ka para maging senador ka eh. Diba? Tama naman, tama. But it's just that it's Tito Soto, no? Corrupt, 'di ba? Na so pinagsasabi niya, did he shine as a senator? And Eric, you forgot 29 years. You forgot pa that he said yung bank records pina-open, 'di ba? Papa-open ni Gis Escudero. Pagkatapos itong mga ito, 'di ba, yan yung si Bendalo, yung kakakwento mo lang, 'di ba? They always hide behind this word technicalities, 'di ba? Technicalities. Kaya but that's what the law is, 'di ba? That's why you study law. It's a body of technicalities, 'di ba? Na kailangan mong sundan. It's not some pesky thing. Sila Tito Soto, yan ang sinasabi. Tito Soto, si Erwin Tulfo, yan ang mga sinasabi, no? At saka kahit yan sila Luistro, technicalities daw, yun eh. Yun yung batas eh, you have to follow the law. In other words, these people have a disdain for the law, no? Wala silang respeto sa batas. At saka itong si Cheljok, no, I saw his, somebody sent me something he posted on, I think maybe Facebook, no? Or Twitter, Facebook. I'm not too sure. Sabi niya na kung wala ka namang tinatago, ba't hindi mo buksan ba't hindi yung SALN mo, yung bank accounts? Lawyer ba ito? Din talaga ng law ito. Ako nga, hindi nga ako abogado, alam ko bawal. Kasi you know why? Cheljok, no, you know why? Kasi bawal sa batas. May bank secrecy laws tayo. Period. The end, diba? So what they're doing to the di naman saklap ha, talagang fishing expedition. Nag-akusa ka, pagkatapos hihingi ka ng ebidensya. Sa kakahingi ng ebidensya, ang hinihingan mo pa ng ebidensya ay yung inaakusa mo. 'Di ba, saklap? Sabihin mo, talagang naman, no, talagang it's really a travesty what's happening right now, no. So mortal sin yan, Ma'am Lorena, sa trial. Kung sa inyo, Ma'am, mortal sin sa mga doktor na kapakapain mo lang at wala kang complete diagnostics process. Tapos sabihin mo, ay, cancer to, kaya kinapakapa ko lang. Di ba, ma'am, bawal yan, mortal sin yan sa inyong profesyon. Ganon din po yan sa batas. He who accuses must bring forth the evidence. So hindi po obligasyon ni Vice President Sara Duterte to prove na wala siyang ill-gotten wealth, wala siyang ninakaw, dahil kayo ang nag-aakusa eh. So kung kayo nag-aakusa, you prove it. Alam po ni Jok Noy, kaso lang nagiging bobo, ang nagbobobobuhan. He tries to be bobo because yun ang convenient para ilusot ang kanilang baluktot na teorya.
na pwede mag-fishing expedition, pwede mag-akusa now, evidence later. At para magka-ebidensya, tutulungan sila ng impeachment court. I-bend the law nila, ibaliwala ang mga nakatayong batas like Bank Secrecy Law, Anti-Money Laundering Act, Data Privacy Protection Act, lahat yan ibaliwala nila. At yan ma'am, may dalawa palang option yung sa BIR at saka sa AMLAC. Pwede yan kung ipag-utos ng presidente even if in the absence of categorical court order. Meaning hindi lang impeachment court ma'am, dapat may court order yan. So alam na po natin na pwedeng gawin ni Marcos yan. Pero ang tanungan namin ni Ma'am Lorraine, kung mayroon pong kauna-unahan na dapat magbukas ng SALN sa loob ng 10 taon, magpakita ng bank transactions in the last 10 years, lahat-lahat, hindi lang po si Vice President Sara Duterte. Kung gusto ninyong maging malinis at totoo, na patas at makatotohanang matuwid, itong impeachment trial, di simulan nyo rin. Ipakita nyo, iladlad nyo sa publiko ang inyong mga bank transactions, ang mga SALN ninyo, at ang mga BIR income tax returns ninyo. Sasabihin nila, hindi naman kami pinapa-impeach. No! Your accusations, itong prosecution team, yung House of Representatives, sila Marcos at Romualdez, your accusations go back to you. At yun ang gusto makita ng taong bayan beyond the impeachment court. Kung gusto nyo ipakita na hindi kayo bingatibo at hindi maruming demolition attack sa Vice President ang ginagawa nyo, di pakita nyo ang inyong mga lahat ng records nang walang itinatago. Kung ganyan ang idinidemand nyo sa Vice President, you should demand equally the same to you. Yan po ma'am, hindi niya na kayang gawin. Yeah, basically what you're saying, let's go by going by your logic, 'di ba? Then let's apply that logic also to you kasi sinasabi niyo na okay lang 'yun. O di gawin natin sa inyo, 'di ba? But you know what? Alam na naman ng buong Pilipinas. Si Secretary Esperon sent me a video. It was a parang contest sa isang opisina somewhere, no, na question and answer, Mr. Philippines, parang ganyan, ano. Tapos tinatanong siya, anong gusto mong maging, no? Ano yung pinakagusto mong pangarap? Sabi niya, gusto kong maging maleta. Kasi hawak mo yung maraming pera. So, sino pa bang Pilipino ang hindi alam tungkol dito? Na si Luis Tro ay magnanakaw. Sino bang hindi may alam niyan? Na yung mga nakaupo dyan, sina Dalima, mga magnanakaw. Diba? Yan, sila Ridon, mga magnanakaw. Diba? Si Bongbong Marcos, mga magnanakaw. Sila Chis Escudero, may mga insertions yan, mga magnanakaw. Si Joel Villanueva, si Tito Soto. Alam na buong Pilipinas, mga magnanakaw kayo. Diba? So, when we watch this impeachment, no, it's very galling, nakakasuka, nakakagalit. Lalo ninyong ginagalit ang isang bansa na galit na, hindi lang siya underserved, overstolen, talaga pignanakpit, tapos gagawin niya yan, 'di ba? Tapos it's very particularly galling na ang mga nag-accuse ng ganyan sa Vice President ay sila mismo ang pinakamalalaking mga buwaya sa Pilipinas. What do you think? You think Filipinos are stupid? Or do you think galing kami sa lahi na pwede ninyong, can I say a bad word? You know, pwede ninyong ganyan-ganyanin lang, di ba? So, hindi. Talagang lumalaban. Gawin niya yan. Sige, gawin niya. Kasi wala naman makakapigil sa kanila eh. Wala makakapigil dahil abusadong-abusado talaga yung mga yan. And they really, it's already 2026, no? Going towards the last quarter. So they're getting more desperate, di ba? So they really need to take, in their minds, they really need to take out the Vice President. Why? Because the Vice President, ang taong magpapapanagot sa kanila, not out of vengeance, kung hindi dahil good housekeeping, ganun lang siya. Ganun lang, kung anong tama, yun ang gagawin niya. So, they're getting more and more desperate, diba? So, agree. Ma'am, sa tingin ko kami ni Ma'am Lorena, agree kami na dalawa dito, hindi naman talaga nila mapapakonvict si Vice President Sara Duterte, ma'am. Kahit ilang beses nilang hindi ko alam. Alam mo, Eric, hindi ko alam. Hindi ko alam, ha? Hindi pa ako sure kasi ma'am, ang requirement ma'am talaga, nagdeklara na si Chis Escudero. At unless babaguhin ito ng impeachment court, which I think babaguhin nila, the letter of the Constitution is very clear. 2/3 of all the members of the Senate. I have a question, Eric. Ang rule sa batas, you do not add something that is not stated. You do not deduct something that is clear and explicit. So, ibig sabihin, kung hindi nakalagay doon,
Hindi mo pwedeng dagdagan ng interpretation. But Yes, my ma'am. question to you is, do they follow rules? Do they follow the law? They don't, di ba? And Exactly. I also heard, di ba, right? So, and I also heard that Lisa Marcos has really gave marching orders to itong mga alipin niya dyan sa Senado that she has to be impeached, no? Kasi once you take her out, malaking headache out na sa mga magnanakaw na ito, kasama si Lisa Marcos na numero unang magnanakaw yan, di ba? So, kasi we keep on holding them to the law, and we all know if they've made anything exceedingly clear to us is that they don't follow the laws of our land anymore, di ba? You have a point there, ma'am. Yeah, No? Ang tingin ko nga, ma'am, magandang binuksan natin yan. Babalikan namin ni Ma'am Lorraine ito in a short while. Mag-move lang kami ng forward kasi ako, I'm holding to the theory Yeah. na hindi nila makukonvict si Sara Duterte because the minimum objective is to destroy her reputation, sirain, wasakin siya, I agree. I agree. durugin siya. Yeah. Pero dudugtungan kong punto ko kay Ma'am Lorraine, tama din siya na dahil ang gobyerno ni Marcos proven na lawless, proven na iniikutan niya ang batas, binabaluktot nila ang batas, at binubutas nila ang batas, ginagamit pa as weapons to their own caprices and whims. Depende sa kung anong gusto nilang gawin. At madalas ang nangyayari, nakakalusot sila. Tumatahimik ang Supreme Court or hindi dinidesisyonan ng Korte Suprema. Doon ako papunta sa sabi ni Ma'am Lorraine, hindi siya sure kung hindi talaga i-convict